Okay, so nakikita niyo po yung tulay na yan. Kilala niyo po ba yung tulay na yan, no? So yan yung pinapakita ng mga nakaraang araw na ang ganda-ganda, nilagyan pa ng ilaw, di ba? Ang ganda sa paningin ng mga tao, di ba? Pero ano yung itsura ngayon nung Binondo Bridge? Nakikita niyo po ba ang itsura ng paligid niya ngayon? Ayan. So, noong panahon ni Pangulong Duterte, pinaganda niya yan, no? Yung lugar na yan. Yan, kahit tinutulig sana siya kay kung ano na daw ginagastasan ni Pangulong Duterte, di ba? Panahon niya ng COVID, imbis na daw bumili ng gamot, kung ano nung pinapatayo niya, di ba? Mga ganon. Damay pati yung yung Dolomite Beach, di ba? So isa to sa mga pinagawa niya at pinaganda niya nung panahong nandun pa siya sa administrasyon niya. So, yung pagpapagawa dyan, siyempre, hindi naman ang galing sa bulsa ni Pangulong Duterte. Pero, ginamit niya ng tama yung pera na nagmula sa bulsa ng taong bayan. Mula sa buwis, di ba? Kaya nakita nyo, maganda yung Binondo Bridge. Pero ito yung pangit sa atin mga kababayan ko, no? O mga sir, ito yung pangit sa mga lumilipas na administrasyon, no? Kahit alam nating maganda ang ginawa ng mga naunang administrasyon, yung mga pumapalit na dapat pinagpapatuloy yung magandang bagay na ginawa nila, ewan ko kung anong dahilan kung bakit nila pinababayaan. Alam naman natin na ang ginastos dyan hindi mura, mahal, di ba? Para pagandahin mo ang isang lugar, ayusin mo uli yung tulay, hindi libo lang halaga niyan. Pero ang tanong, ano ang nangyari ngayon sa paligid niyan? Tingnan nyo kung paano binababoy ngayon, kung paano pinapapangit at walang pakialam kung sino mga administrasyong namamahala ngayon dyan sa lugar na yan. Taga ba yung Saan ba yung lugar na yan? Saan ba yung Binondo Bridge? Saang munisipalidad yung Binondo Bridge? Nasaan ang gobyerno dyan? Ba't ganito ang itsura niya? Ganyan ba iniwan ng mga dating administrasyon yung lugar na yan para pabayaan, di ba? At doon sa mga taong nakapaligid dyan, ba't ginanyan nila yung lugar na yan? Yan yung mga taong tinatawag nating hindi mo alam kung ang utak nasa tuktok o nasa talampakan nila. Hindi mo pinaganda para sa kanila, para maganda ang pagiging pananaw o tanawin sa lugar nila. Binababoy nila. Ayan, punong-puno ng vandalismo, punong-puno ng damo, sandamakmak ang basura. Nasaan na yung mga namamahala ngayon dyan? Bakit nila pinababayaan yung lugar na yan? Di ba sila na yung pumalit? Sana naman ay makita ito ng mga administrasyon ngayon na silang pumalit dyan sa ating pamahalaan o dyan sa gobyerno nila ngayon nandyan, kung saan man nandyan yung Binondo Bridge na yan. Sana ay makita nyo tong lugar na to at di naman dapat nila pababayaan, di ba? Trabaho rin nila yan na ayusin at pagandahin at hindi pabayaan. Yan ang pangit sa atin kapag hindi galing sa inyo ang pera, wala kayong pakialam dahil hindi naman galing sa bulsa ninyo. Ganun ang mga tao pag hindi nang galing sa bulsa nila yung pera, wala silang pakialam kahit anong mangyari. Pero ang tanong, nung kumakandidato ko, ano sinasabi mo? Aayusin mo yung gobyerno mo, pamamalaan kayo ng maayos, maganda. Maganda ba itsura nitong lugar na to? Ayan, pinabayaan nyo na, binulok nyo na, mukha na naman dugyot yung lugar na to. Sana mapansin to ng mga namumuno dyan sa lugar na yan, no? Kung saan mang munisipalidad yung Binondo Bridge na yan. Ayusin nyo naman yung mga trabaho ninyo. Hindi yung umupo lang kayo nang wala lang, tapos pababayaan nyo yung lugar, kung ano lang gusto nyo ayusin, yun lang ang tatrabahuin ninyo. Di po ba? Yan, tingnan nyo yung lugar, pansinin nyo, ano itsura ngayon? Maganda pa ba? Ayan. At doon sa mga kababayan nating nandyan naman, huwag nyo naman pabayaan, di ba? Inyo yan pinaganda nga ng administrasyong nakaraan. Ingatan nyo naman. At doon sa mga walang mga isip, na ang isip ay nasa paa, nasa talampakan, no? Naturingang mga nagsisipag-aral kayo dyan, wala kayong mga disiplina sa pagkatauhan ninyo, hindi kayo nababagay tumira sa lugar na yan. Ayan, dapat pinaghuhuli itong mga to Pero mo, dapat meron dyang gwardiya, meron dyang pulis,
na dapat nagbabantay. Ayaw nyo magbayad, ayaw nyo proteksyonan yung lugar, ayaw nyo palagyan ng bantay kasi maghihinayang kayo sa babayaran nyo. Yun yung pag nanakawin nyo yung mga kaban ng bayan, hindi kayo naghihinayang. Di po ba? So hanggang dyan mga sir, sana ay mapansin at mapuna ito ng mga administrasyong namamahala dyan sa lugar na yan. Huwag nyong pabayaan yung pinaganda naman dyan sa lugar ninyo. Okay? Yan. Hanggang dito na lang ang kwentuhan natin. Huwag nyo naman kalimutan, paki-follow, subscribe at paki-like na rin po si Sir Egoy TV. Ayan.